Ha? Emma, ikaw nga ba yan, apo? Bakit naman hindi ka pa nagpasabi? Di sana ay nasundo ka namin. Kahit sa terminal lang ng bus sa bayan. Ako nga po, Lola Angge. Pasensya na po kayo kung bigla nang pagpunta ko dito sa inyo. Gusto ko kasi kayong sorpresahin eh. Naalala ko kasi na malapit ang fiesta dito. Masaya yun, di ba? Nako, talagang masaya dito sa amin, apo. Lalo na kapag dumating na ang kapistahan. Sa katahimik na ngayon, hindi na kagaya ng dati na magulo. Papatayin ko kayong lahat! Mga limo kayo! Babasagin ko mga bungo nyo! Ay, nako, apo. Tumabi ka at nagwawala na naman ang baliw na si Ruben. Baka tayong mapag-initan yan. Akala ko po ba tahimik na dito sa inyo? Ay, kasi, ganito kasi. Minsan ay magulo din, kagaya ngayon. Pero, hayan, nahuli na siya at naigapos na ng mga barangay tanod. Ganyan talaga minsan dito. Mga walang iya kayo! Bitiwan nyo ako! Papatayin ko kayong lahat! Magandang araw po sa iyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng tagapakinig ng Sitio Pangil. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Emma mula dito sa malayong bayan ng Bohol. Isa na po ako ngayong retiradong pulis. Alam naman po nating lahat na dito sa aming probinsya ay marami nang naiulat na nangyaring mga kababalaghan. At isa na nga po doon itong aking karanasan na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Ito po ay nangyari nung ako ay 25 anyos pa lamang. Nagkaroon ako ng misyon sa baryong malapit kina Lola Angge. Sinamantala ko na rin yun para makapagbakasyon ako sa baryo ng Lola Angge ko. Hindi ko na lang po babanggitin ang mismong baryo para na rin sa pagkakakilanlan ng mga taong nasasangkot. Pero magbibigay ako ng kaunting palatandaan. Ang baryong yon ay nasa malapit sa bundok kaya pagsasaka ang ikinabubuhay ng mga tao. Kung taga-Bohol ka, malamang narinig mo na ang kwento ko. Ay, salamat naman at naigapos na siya ng mga tanod. Talagang kapag nagwawala siya ay sobrang lakas niya. Kahit 5 tao ay nahihirapan siyang pigilan. No, tingnan mo, halos lahat ng mga kalalakihang narito ay tumulong para mapigilan siya. Lola, bakit po siya nagkaganyan? Hindi naman dating ganyan si Ruben. Ang sabi ng kanyang ina ay mayroon daw asong kumagat sa kanya. Dinala naman nila sa doktor nang makitang kakaiba na ang kilos niya. Naturukan siya ng anti-rabies pero dahil sa kakulangan ng pera, hindi yata nakumpleto ang pagturok. Kaya pala siya naging ganyan. Parang asong ulol na nagwawala. Siguro hindi nakayanan ng kanyang utak ang kamandag ng aso kaya nasiraan siya ng ulo. Pero meron namang mga panahong tahimik siya . Nagkakaganyan lang siya kapag nagugutom. Tingnan mo, hindi niya mailabas sa ibang tao ang galit kaya ang sarili niya ang sinasaktan niya. Kinakagat niya ang kanyang braso. Hindi na ako nakakibo. Paano nga ay papadaan sa tapat namin ni Lola Angge ang mga barangay tanod habang daladala si Ruben na patuloy na nagwawala. Patuloy ang pagsigaw niya. Pero nang mapatapat sila sa amin ni Lola Angge ay bigla siyang tumahimik. Tiningnan niya ako at tinitigan habang papalayo siya sa amin. Ewan ko pero bigla akong kinabahan. Naisip ko na baka kaya bigla siyang nanahimik ay nakita niya na bago lang ako sa lugar nila. Malayo na sa akin si Ruben ay nakatingin pa rin siya sa akin. Kaya naman tiningnan ko lang din siya ng mabuti. Dahil sa totoo lang naman ay sanay na ako sa mga ganoong pangyayari. Halika na, apo. Umuwi na tayo. Teka. Apo. Natakot ka ba? Hindi po, Lola Angge. Sanay na ako sa mga ganyang kaso. Mas malala pa nga mga kasong hinahawakan ko kesa dyan . Hindi tatay yung balahibo ko kung ganun lang. Ay, nako. Oo nga pala. Nakalimutan kong isa ka nga palang pulis. Ay, napakagandang pulis ng aking apo. Naku, Lola Angge, huwag kayong maingay. Baka isipin ng mga taga rito na nagyayabang kayo. Umuwi na tayo. Ano po ba yung dala niyo na nakalagay dyan sa bilaong?
Abay, naglalako ako ng bawang. Marami kasi kaming inani ngayon. Iyong mga biyahero ay hindi naman nabili lahat kasi madami raw ang reject. Sayang naman kaya inilalako ko na lang. Sige po, ako na pong magbubuhat ng bilao. Nasaan na po ba si Ate Eloisa? Nandoon sa bahay, nagluluto siya ng pagkain. Matutuwa yon kapag nalaman niya na nandito ka na. Nang makarating nga kami sa bahay, nakita kong nakahain na sa lamesa ang pagkain at ulam. Naamoy ko na agad ang mabangong amoy ng adobong itik na maraming bawang. Yun ang isa sa paborito kong ulam, pero gusto ko rin ang nilitsong itim, kaya nanlaki ang mga mata ko nang makita ko na nakahain din doon ang isang malaking inihaw na itik. Mayroon ding hiniwang kamatis at sibuyas na malalaki na nilagyan ng bawang at toyo. Saktong sausawan ng inihaw na itik. Naroon din ang mainit na kanin at sabaw ng buko. Kaya naman nang maibaba ko na sa upuang nasa sala sa aking bag, kaagad na akong nagpunta sa lamesa. Kasunod ko na sina Lola at Ate Eloisa. Nagdasal muna kami bago sinimulan ang masayang kainan. Hoy Emma! Ay talagang nagulat kami kung bakit biglaan naman ang pagbabakasyon mo dito sa amin. Siguro meron na namang problema ano? Nako Lola Angge, wala akong problema. Gusto ko lang talaga na makapagbakasyon dito sa inyo para makasama ko naman kayo ni Ate Eloisa. Emma, kung mayroon mas mabigat na dahilan ang pagparito mo ay sabihin mo sa amin para naman matulungan ka namin. Huwag mong kakalimutan na palagi akong nakahandang tumulong sa'yo. Lola Angge, Ate Eloisa, kayo talagang unang dahilan kaya ako nagpunta dito. Gusto kong makita kayo. At pangalawa, ay gusto kong malaman kung nandito ba si Belen. Sino naman ang Belen na yon? Meron po akong bagong assignment. Itong Belen na sinasabi ko ay pumasok na katulong sa isang mayamang pamilya. Ang nangyari, isang araw, natagpo ang patay ang buong pamilya na yon. At nawawala sina Belen at ang kambal na anak ng pamilya. Ay, ang ibig mo bang sabihin ay may kinalaman si Belen sa krimen? Kinuha ba niya ang kambal? Hindi ko patiyak kung siya ngang tumangay sa mga bata o kinuha din siya ng mga kriminal dahil siyang katulong ng pamilya. Paano mo naman natiyak na nasa baryong malapit lang dito ang Belen na hinahanap mo? Base lang po yun sa impormasyong nakuha ko. Kailangan kong makita si Belen dahil siyang makapagbibigay ng linaw sa mga nangyari. Sana lang, hindi din siya pinatay ng mga kidnappers at itinapon lang kung saan. Ano ba ang itsura ng Belen na iyan? Meron ka bang larawan niya? Meron po Lola. Eto po siya oh. Oh, Dito ko na inilagay ang larawan niya sa bulsa ng pantalon ko para kung sakali madali kong makukuha. Tingnan niyo po kung nandito ba siya sa baryo niyo. Napakaganda naman ng babaeng ito. Kaya lang ay hindi ko siya nakikita dito. Baka nga sa ibang baryo siya nakatira. Walang problema yan, Emma. Total naman ay walang nakakakilala sa iyo dito na isa kang pulis. Sumama ka sa akin na magtinda ng bawang sa mga baryong pinupuntahan ko. Opo Lola Angge. Yun ang gagawin natin para mahanap ko itong si Belen. Makakapag-ikot-ikot tayo sa mga baryo at kapag ganon ay magkakaroon ka ng pagkakataong makita ang hinahanap mo. Oo, sige na. Tapusin na natin ang pagkain nang makapagpahinga ka na rin. Malayo din ang naging biyahe mo. Sumang-ayon naman kami ni Ate Eloisa sa sinabi ni Lola Angge. Itinuloy namin ang pagkain at matapos nyon nagpalit na ako ng damit pangbahay. Matapos ay lumabas kami ng bahay ni Lola Angge dahil 3:00 pa lang naman ng hapon. Gusto ko ulit mag-ikot-ikot sa baryo nila sa pagbabaka sakaling nasa malapit lang ang aking hinahanap. Pero hindi ko siya nakita. Sa halip ay nadaanan namin ang bakuran ni na Ruben. Narinig ko kasi na sumisigaw siya ng malakas kaya nang igala ko ang aking paningin nakita ko siyang nakakulong sa isang malaking kulungang bakal. Mayroon ding kadena na nakalagay sa kanyang leeg at nakatali din sa poste ng kulungan. Tulungan niyo ako! Pakawalan niyo ako dito para niyo nakawa. Gusto ko na makalabas dito! Lola Angge, hindi ba't si Ruben yun?
Yung lalaki na sinasabi niyo na nabaliw ng makagat ng malaking aso? Oo, siya nga yan. Ay wala nang magawa ang kanyang magulang kung hindi ang ikulong siya dyan para hindi na siya makagala at makapanakit ng mga taga rito. Pero Lola Angge, bawal ang ginagawa nila kay Ruben. Hindi siya hayop para gawin nila yan sa kanya. Sa tingin ko, meron pa namang ibang paraan. Sandali nga Lola, nakabukas naman ang bakuran, papasok ako. Kakausapin ko siya. Hoy Emma, sandali lang apo. Naku naman ang batang ito. Kung anong maisipan ay ginagawa ka agad. Ay, bumalik na dito. Nagpumilit akong pumasok sa loob ng bakuran ni na Ruben. Nang lapitan nga namin si Ruben ay tumigil siya sa pagsigaw at pagiyak. Kumapit siya sa rehas at tumingin ng mabuti sa amin ni Lola Angge. Tapos ay tumingin siya sa paligid na parabang may iba pang hinahanap. Matapos ay muling ibinalik ang tingin sa amin. Hinawakan niya ang kadena sa kanyang leeg, pilit iyong inaalis pero dahil may padlock na nakalagay doon, hindi niya yun matanggal. Nakita ko na habang nagwawala siya at nagpupumilit na makawala doon ay nagkakaroon na ng sugat ang kanyang leeg. Ang mga daliri niya ay mayroon na ring mga sugat. Mabaho na rin sa lugar niya dahil doon na siya dumudumi at umiihi. Napakarumi niya. Daing pa niya ang baboy na naglublob sa putikan. Naawa talaga ako ng husto kay Ruben. Parang yun ang hawa. Alisin yun ang kadena sa leg ko. Nasasaktan na ako. Ang sakit na ng leg ko. Tulungan niyo ako makalabas dito. Bakit ka ba kasi nagwawala? Hindi mo pa kayang kontrolin ng sarili mo? Iniisip kasi ng lahat na isa kang baliw. Para kang hayop kapag nakawala. Maari kang makapanakit ng tao. Kung alam mo lang ang nararamdaman ko, baka gawin mo din ang ginagawa ko. Natatakot ang mga taga rito sa'yo tuwing nagwawala ka. Ikinulong ka dyan ng mga magulang mo para hindi ka makapanakit. Kung makakalabas ako dito, naangako ako sa'yo na hindi na ako magwawala. Pipilitin ko na maging kalmante. Kahit sumakit ang aking ulo at buong katawan, basta tulungan mo lang ako makaalis dito. Ruben, tapat ka ba sa mga sinasabi mo? Kilala mo pa ba ako? Oo naman, Lola Angge. Paano ko naman kayo makakalimutan? Dito na ako isinilang at lumaki. Hindi ko makakalimutan lahat ng magagandang ginawa niyo sa akin. Lola Angge, hindi pa siya tuluyang nasisiraan ng bait. Nakakakilala pa siya ng tao. Malaki pang pag-asa niyang gumaling. Hindi naman talaga ako baliw eh. Hindi lang nila ako maunawaan. Kasi hindi nila nararamdaman ang sakit ng katawan ko dahil sa pagkalat ng kamandag ng aso sa katawan ko. Ang ulo ko parang binibiyak sa sakit. Sige, kakausapin ko mga magulang mo para madala ka sa ospital at magamot ka. Nakikita ko naman na meron ka pang pag-asa. Dinala na ako ni Itay sa ospital. Ipinagamot niya ako pero wala namang nagawang ospital para tulungan ng aking kalagayan. Hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Hirap na ako. Hindi ko na alam gagawin ko sa tuwing susumpungin ako. Hindi ka kasi nakatapos ng gamutan kaya ganyan. Hayaan mong tulungan kita. Kakausapin ko ulit ang mga magulang mo para muli kang ibalik sa ospital. May mga pampublikong ospital na nagbibigay ng libreng turok. Gamot sa mga nakagat ng aso. Basta mangako ka na magpapakabait ka ha. Sige, nangako ako sa'yo. Basta tulungan mo ako mag-alaya sa kulungang to. Ayoko na dito. O sige, sasamahan ko itong apo ko na si Emma para kausapin ang mga magulang mo at maturuan ng tamang gagawin sa'yo. Emma pala ang pangalan mo. Maraming salamat ha. Sana maging mabuti tayong magkaibigan. Oo naman, bakit hindi? Basta magpagaling ka. Matatagalan pa naman ako dito kina Lola Angge. Sige, iyon ang gagawin ko. Magpapakabait ako at magpapagaling para hindi kita mabigo sa mga gagawin mong tulong sa akin. Kinausap namin ni Lola Angge ang mga magulang ni Ruben. Tinuruan ko ang mga yon sa mga gagawin nila kaya naman ng sumunod na araw, nakakita kami ng ambulansya at mga doktor na dumating sa kanilang bahay. Inilabas ng mga iyon si Ruben sa kulungang bakal.
Nagwalang muli si Ruben paano ay nararamdaman niya ang paggapang ng kamandag ng aso sa kanyang katawan, kaya tumulong na si Mang Greg sa mga doktor para mapigilan si Ruben. Pero hindi sapat ang lakas nila, kaya tumulong na muli ang mga kalalakihang kapitbahay namin. Nang hindi na ako makatiis, kaagad akong lumapit sa kanila. Nang muli akong makita ni Ruben, tumigil siya sa pagwawala. Ruben, nangako ka sa akin, di ba? Sumama ka na sa kanila para din naman ito sa kabutihan mo. Sige, hintayin mo pagbabalik ko ha. Magpapagaling ako para makilala kitang mabuti. Oo, sige na. Sumakay ka na sa ambulansya at sumama sa kanila ng maayos. Kapag magaling ka na, pwede mo akong buntahan sa bahay ni Lola Angge. Nandun lang ako. Sige, pasensya ka na. Sakit lang talaga kasi ng ulo ko eh. Doktor, bitiwan niyo na ako. Hindi na ako magwawala. Sasama na ako ng maayos sa inyo. Oh, wow! Ang galing mo, Emma. Sa unang pagkakataon ay nakita ko si Ruben na ganyan kabait. Ay nagtataka tuloy ako kung ano ang nakita niya sa'yo at naging masunurin siya. Alam mo, Lola, ang mga taong may nararamdaman sa katawan, aburido ang mga yan. Pero kung kakausapin mo ng maayos, makikinig ang mga yan sa'yo. Ay, naku, sa palagay ko ay may kakaibang nakita si Ruben sa'yo, Emma. Ikaw lang ang pinakinggan niya eh. Ikaw talaga, Lola. Para may ibig kang sabihin, ha? Yung mga tingin at ngiti mo sa akin, ha? Anong iniisip mo, Lola? Eh, tiyak akong nagkagusto sa'yo si Ruben, apo. Napalunok na lang ako sa sinabi ni Lola Angge. Muli kong tiningnan si Ruben. Bago tuluyang isara ang pintuan ng ambulansya, ngumiti sa akin si Ruben. Nangislap ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, gwapo siya, matangkad at malaki ang katawan. Bukod doon talagang malakas siya, kaya kung wala siyang ganyang karamdaman, tiyak na kahit na sinong babae sa baryo ni na Lola Angge ay papangarapin na maging nobyo siya. Malayo na ang ambulansya ay tinatanaw ko pa rin yun hanggang sa mawala sa aking paningin. Di nagtagal, naramdaman ko na kinakalabit ako ni Lola Angge. Noon ko lang nalaman na wala na pala ang mga tao sa aking paligid na kanina ay nakikiusyoso sa mga nangyayari. Kami na lang ni Lola Angge ang naroon. Naalis na po ba tayo, Lola Angge? Abay, oo naman. Kailangan kong maglako ng bawang. Isasama ka ba? Sige po, ako na magdadala ng bilao. Mukhang mabigat po yan eh. Mas mabigat ang nasa basket. Yun na lang ang dalhin mo. O halika na. Magsimula na tayong maglako. Lola, mabigat nga palang bawang na dala nyo araw-araw. Bakit po binubuhat nyo pa? Mas maganda siguro kung ilalagay na lang sa kariton para hindi sumakit ang leeg nyo. Mas mahirap magtulak. Mas mabilis ng ganito. Sakasanay na ang katawan ko sa hirap. Insayo na rin ito para manatiling malakas ang aking katawan. Alam mo naman kapag nagkakaedad na, marami nang nararamdaman sa katawan. Ay salamat sa Diyos at malakas pa ako. Binuhat ko na nga ang basket na puno ng bawang. Medyo mabigat nga iyon pero kayang-kaya ko naman. Napansin ko na mayroong tela na nakatakip sa mga bawang pero hindi na ako nakapagtanong kay Lola Angge dahil nauna na siyang lumakad. Sinundan ko na lang siya. Naglakad kami palabas ng baryo. Noong dinaanan ko ito kahapon, akala ko ay maiksi lang ang lalakarin kasi nakasakay ako sa tricycle. Malayo pala kung lalakarin. Lubak-lubak din ng kalsada. Ang makikita sa magkabilang gilid ay mga taniman ng gulay at mga kakahuyan. Habang tumataas ang sikat ng araw, nakakaramdam ako ng pagod. Nangangawit ang aking kamay sa dala kong basket na puno ng bawang. Pero napansin ko si Lola Angge habang sunong ang bilao na puno din ng bawang, parang baliwala lang sa kanya ang bigat niyon. Lola, hindi ba kayo napapagod? Hindi pa kayo nabibigatan sa dala niyong bilao? Kanina pa tayo naglalakad ha. Ay hindi pa naman, apo. Abay, sanay na sanay ako sa paglalakad dito. Araw-araw ko kasi itong ginagawa, kaya parang manhid na ang katawan ko sa ngawit at pagod. Ibang klase talagang katawan niyo, Lola Angge. Talaga palang ang lakas niyo. Huwag ka munang kikilos sa kinatatayuan mo.
Sadali lang at dadamahin ko ang simoy ng hangin. Bakit po, Lola Angge? Meron po bang problema? Huwag kang magsasalita. May pinapakinggan ako. Tama nga ang pakiramdam ko. Ang simoy ng hangin ang nagsasabing may nag-aabang sa atin sa talahiban na yon. Humanda ka. Hindi maganda ito. Palagi naman ako nakahanda, Lola Angge. Tama nga kayo. Mukhang may nag-aabang sa atin sa unahan. Lumabas na kayo! Alam namin nagtatago kayo sa talahiban! Mula nga sa talahiban ay lumabas ang dalawang malalaking aso na namumula ang mga mata. Umaangil sa galit ang mga aso kaya nang ibuka nila ang kanilang mga bibig ay nakita ko ang matatalim nilang mga pangil. Ang mga paa nila ay hindi ordinaryo ang laki at haba. Mayroon ding mahahaba at matatalim na kuko. Mahahaba din ang mga balahibong kulay itim sa kanilang buong katawan at ang nakapagtataka ay mayroon silang mga mahahabang sungay. Nang humakbang na yun sa amin ay napaatras ako ng bahagya pero napansin ko na hindi man lang tuminag si Lola Angge sa kanyang kinatatayuan. Ibinabalan niya ang bilao sa kanyang ulo. Kinuha niya ang isang tirador na mayroong mahabang goma na nakalagay sa tagdan. Lola, anong klaseng aso mga ito? Bakit ganyan ang mga itsura nila? Akala ko kanina usaw maliit na kalabaw. Asang may sungay pala. Dahil hindi naman kasi ordinaryong aso ang mga iyan, Emma. Mga aswang sila. Mga lahi ng aswang na may kakayang mag-anyong hayop. Madalas nilang ginagaya ang baboy, aso, pusa at mababangis na hayop na gaya ng leon at tigre. Pero malalaman mong aswang sila kasi may sungay. Ibang klase mga aswang na ito. Kahit tirik ang araw naghahanap ng biktima. Mali palang naririnig kong kwento na kapag gabi lang sila lumalabas. Ang ibang mga aswang ay ganun nga po. Nasisilaw sila sa araw kaya nagtatago sila sa mga madidilim na lugar. Sa gabi lang sila gumagala. Di tulad ng mga aswang kiwig na ito. Nasanay silang gumala kahit araw. Kung ganun, tsak na mababagi sa mga yan, Lola. Umatras kayo at mapuputokan ko. Dala ko naman ang aking baril. Sige, gamitin mo yan at gagamitin ko itong tirador ko. Humanda sa akin ang mga loko na ito. Tayo pa ang gustong ambusin. Pero Lola Angge, lubak-lubak at maputik ang daanan na ito. Saan kayo kukuha ng bato na pambala sa tirador? Di itong bawang ang gagamitin kong bala. Malalakas ang loob ng mga ito kasi hindi pa nila naaamoy ang bawang na nakabalot sa mga plastik. Tingnan natin ang tibay nyo kapag naamoy nyo ito. Nangalisin nga ni Lola Angge ang telang nakatakip sa bilao at damputin niya ang isang plastik ng bawang ay kaagad niyang pinunit yun kaya naman kasabay ng pagkalat ng bawang ay kumalat din ang amoy ng mga yun. Nagulat at natigilan ang mga aswang. Hindi na magawang humakbang papalapit. Umangil na lang ang mga yun para takutin kami para lumayo kami sa mga nakakalat na bawang sa aming paligid. Pero tinirador na sila ni Lola Angge. Nang tamaan ng bawang ang aswang at mawasak ang bawang parang napaso siya at natakot. Noon ko natiyak na takot talaga sila sa bawang kagaya ng madalas na babalitaan ko tungkol sa kanila. Kaya ikinasako ang aking baril at kaagad na pinaputukan ng mga aswang. Kaagad silang umiwas at nagtago sa damuhan sa gilid. Lola, umalis na bang mga aswang? Natakot ba sila sa baril ko? Nasa paligid pa sila, Emma. Walang kinatatakutan ang mga aswang kung hindi ang mga bagay na maaari nilang ikamatay. Mga bawang, asin at mga binditadong armas. Pero ang bala kung hindi binditado, matamaan man sila, gagaling pa rin ng madali ang mga sugat nila. Kung ganun, pwede pa rin silang masugatan ng armas ko. Pwede pa rin silang matalo dahil uubos pa rin sila ng ilang araw bago sila gumaling. Akala ko naman yung mga immortal ang mga ito, hindi naman pala. Emma, saan ka pupunta? Huwag kang maging pabaya. Nasa paligid pa ang kalaban natin. Ayaw nilang lumabas sa talahiban kaya ako ang lilapit sa kanila, Lola. Tirik na tirik ang araw ang lakas ng loob ng mga ito. Lumabas kayo dyan, mga hangal! Hindi ako natatakot sa inyo! Apo, nasa gawing likuran mo yung isa! Huwag kang mag-alala, Lola! Sanay ako sa labanan. Katulad din ng mga ito ng mga kriminal na laging nakikipaghabulan sa mga alagad ng batas. Alam ko na kung nasan ka, aswang!
Nang sumalakay na ang isang aswang mula sa aking harapan ay kaagad ko yung binaril. Naiwasan niya ang una kong bala kaya nakalapit siya sa akin at ibinuka niya ang malaki niyang bibig para sana kagatin ako. Pero nakatutok na ang aking baril. Kinalabig ko yun kaya ang ikalawang bala ay tumama sa loob ng bibig ng aswang. Wasak ang kanyang ulo nang siya ay bumagsak. Tapos ay humarap ako kay Lola Angge. Itinutok ko ang aking baril kasunod ay pinaputok ko ng 2 beses. Gulat na gulat si Lola Angge at hindi makakilos sa kinatatayuan. Pinakikiramdaman ng kanyang sarili kung may sugat ba siya. Akala niya talaga ay siya ang binaril ko. Pero ang totoo ay ang aswang na nasa likuran niya. Nagulat siya nang marinig ang pag-angil niyon bago bumagsak. Lola Angge, tapos ng laban. Bagsak ng mga aswang. Hayan po sa likuran yung isa. Ha? Tapos na ba? Akala ko ay ako ang binaril mo. Lola naman, magagawa ko ba yun sa inyo? Siyempre ang aswang ang inasinta ko kasi napansin ko na isa lang ang sumalakay sa akin. Ibig sabihin ng isa, ikaw ang gustong lapain at tama nga ako. Nasa likuran niyo siya. Oo nga, napakabilis niya. Hindi ko naramdaman na nakalipat kaagad siya sa likuran ko. Parang sinabayan niya ang malakas na hangin kanina. Kaya nang gumalaw na ang mga talahib ay mabilis din siyang kumilos. Pero malas niya dahil mas mautak ako sa kanya, Lola. Buhay pang isang yan. Ikaw lang tumapos sa kanya. Gusto ko niyang patayin kanina kaya makakaganti ka na. Wasak na ang bunganga niya. Butas na ang kanyang ulo. Kahit ilang buwan hindi na siya gagaling. Haha, matalino ka talaga, Emma. Nalaman mo agad ang kahinaan nila. Naisip ko kasi na kung mawawasak ang mga utak nila, mamamatay sila at sa bibig nilang magandang target para magawa yun. Napangiti na lang si Lola Angge tapos ay pinulot niya ang 2 buong bawang. Dinurog ang mga yon at nilagyan ang mga bunganga ng patay na aswang para tiyakin na hindi na mabubuhay ang mga yon. Tapos ay umalis na kami sa lugar na yon at nagpatuloy sa paglalako ng bawang. Inilagay kong muli ang aking baril sa loob ng aking pantalon sa gawing likuran para hindi mapapansin dahil sa suot kong mahabang long sleeve na checkered. Nang makarating kami sa kabilang baryo, una naming pinuntahan ang mga suki ni Lola Angge. Bawat isang tao na naroon ay bumibili ng isang balot na bawang. Ang dahilan ay mayroon na din palang mga aswang na gumagala sa kanilang lugar at ang bawang ang isa sa pinakamabisang pangtaboy sa mga iyon. Nakikita mo ba ang lahat ng mga taong nakakaharap natin? Wala ba sa kanila ang hinahanap mo? Wala po, Lola. Mag-ikot pa tayo sa bandaron. Magkano lahat ng bawang na yan? Bibilihin niyo ba lahat ng panindang bawang namin, miss? Kaya ako nga tinatanong kung magkano lahat kasi bibiling ko. Ay, pasensya ka na, Ineng. Bali 30 lang ang isang balot. Sandali lang at bibilangin ko ang mga ito. Sige po, Lola. Mukhang mas maayos kayong kausap kaysa dito sa kasama niyo. Napakasuplada naman ang babaeng to, hindi naman kagandahan. Porket nakaporma ng maganda, kala mo mayaman na. May binubulong ka ba, ha? Kanina pa nakataas ang kilay mo pati ang nguso mo nanunulis. Ayaw mo yata ng pakyawin ko mga paninda mo . Aba, hindi, miss. Ang sabi ko, ang ganda mo naman. Tsaka ang ganda din ng suot mo. Siguro po mayaman ka. Ganun ba? Hindi ako mayaman. May pera lang. Mula ngayon, kung dadala mo ako ng bawang ha, pwedeng 2 beses ang linggo. Dalan mo ako ng 10 balot. Sige, miss. Ano nga palang pangalan mo? Ako nga pala si Emma at ito naman ang Lola Angge ko. Luis ang aking pangalan. Bagong lipat lang ako rito. Nabili ko yung bahay na yon. Doon mo dadali ng mga bawang sa susunod Sige. Tama nga yan, mag-stock ka ng maraming bawang dahil ang lugar na ito, merong mga gumagalang aswang. Kami nga ni Lola Angge bago nakarating dito, hinarang ng 2 aswang. Pero natakot sila sa dala naming bawang kaya nakaligtas kami. Bali 300, Miss Luisa. 10 balot na lang ito. May natira pa po na isa, Lola Angge. Bakit hindi niyo pa isama ang isang balot na yan? Meron na po bang may-ari niyan? Wala pa, Miss Luisa. Kaya lang ay kulang na kasi sa bilang ang isang supot na ito. Nagamit na namin sa mga aswang kanina. Kaya gagamitin na lang namin ito pang protection pabalik sa aming baryo. Sige, Lola Angge.
Eto ang 500. Yung sukli ko, advance na bayad nilang para sa susunod niyong pagdadala ng bawang dito. Ay, salamat, Miss Luisa. Ay, sige, dadalhin kita ulit sa susunod. Matapos naming kunin ang bayad ni Luisa, tuwang-tuwa si Lola Angge, kaya naman umalis na kami roon. Pero muling tumigil sa paglalakad si Lola Angge. Napansin ko na hindi naman siya mapakali. Panay ang buntong hininga niya habang palingon-lingon sa lahat ng direksyon, kaya naman tiningnan ko rin ang mga direksyong tinitingnan niya, pati ang mga taong naroon. Lahat naman ng mga naroon ay nakatingin sa amin ng seryoso, kaya palihim kong inilagay sa aking likuran ang kanang kamay ko at kinapa ko na ang aking baril. Tapos ay marahan akong lumapit kay Lola Angge. Lola Angge, bakit kayo tumigil sa paglalakad? Anong nararamdaman niyo? Ay, masama ang nararamdaman ko, Emma. May aswang na naman ba sa paligid, Lola? Bakit hindi naman nararamdaman ng mga tao dito? Walang aswang. Itong tiyan ko ang masama ang pakiramdam. Sandali lang at makikigamit ako ng banyo ni Mang Teban. Dito ka lang muna, ha? Ikaw talaga, Lola. Kinakabahan ako sa inyo kanina eh. Akala ko mapapalaban na naman tayo. Sige na po, hintayin ko kayo dito. Nang makapasok na si Lola Angge sa bahay ni Mang Teban para makigamit ng banyo, napansin ko na nagtatawanan ng mga tao. Tapos ay nag-alisan na ang mga yon. Pero isang matandang lalaki ang nakita kong naiwanan doon. Nakatingin siya sa akin at nakangiti. May dala siyang bayong pero hindi ko alam kung ano ang laman yon. Ibinaba niya ang bayong habang nakatingin ng seryoso sa akin. Hindi nagtagal ay lumapit siya. Akala ko ay bibili siya ng bawang kaya dinampot ko na ang nakaplastik na bawang sa bilao ni Lola Angge at inilagay ko sa aking basket. Tinakpan ko ng damit yon. Pasensya na po pero hindi ko na ipinagbibiling bawang na ito. Kulang na kasi sa bilang at saka kailangan din namin ito ni Lola pagbalik namin sa aming baryo. Hindi naman ako bibili ng bawang ngayon. Marami pa naman sa amin ng ganyan. Hindi na nga maubos eh. Nabubulok na nga, sayang lang. Kung ganun po, anong dahilan at lumapit kayo sa akin? May dadaanan kasi akong 2 patay na aswang sa sabana bago ako nakarating dito. Mayroong mga bawang sa bibig. May kinalaman ka ba doon? Bakit yun naman tinatanong, Manong? Wala naman. Naisip ko lang talaga na mabisa pala ang bawang panglaban sa mga aswang. Kayo ba ang may gawa noon? Ay, naku, hindi po, Manong. Tindera lang kami ng bawang ng Lola Anggi ko. Hindi naman porke may bawang ang bibig nila, kami nang pumatay sa kanila. Mga mahihinang babae lang po kami. Kung ganon, taga rito siguro ang may gawa, no? Lahat kasi sila dito ay bumibili ng bawang sa inyo. Ineng, mula ngayon, huwag na kayo magdi-deliver ng bawang dito, ha? Ba, hindi naman po pwede yung gusto nyo. Ito lang ang hanap buhay namin ng lola ko. Tsaka marami na kami suki dito eh. Ay, basta, sundin mo ang gusto ko. Mula ngayon, huwag na kayong babalik dito para magdala ng bawang sa mga taga rito. Kapag hindi mo ako sinunod, Ay, ano ang gagawin mo, ha? Gusto mo bang pugutin ko ang leeg mo? Anina ko pa naririnig ang sinasabi mo dito sa apo ko, ah. Nananakot ka ba? Nagulat ang matandang lalaki nang paglingon niya sa likuran niya ay nakatutok na sa kanyang leeg ang mahabang itak na kinuha ni Lola Angge sa loob ng bahay ni Mang Teban. Kaya naman sa pagkabigla ng lalaki, itinaas niya ang kanyang mga kamay para ipakitang hindi sa lalaban. Nang makita ng mga taga roon ang nangyayaring kaguluhan, kaagad na lumapit ang mga yon at pinaligiran ang matandang lalaki. Karamihan ay mayroong mga hawak na pamalo at itak kaya lalong nagulat ang matandang lalaki. Nakita niyang lahat ng mga taga roon ay kakampi namin ni Lola Angge. Parang naiinis sa mga naroon sa matandang lalaki, lalo na nga at dayo lang din pala siya sa lugar na yon. Huwag kayo mag-isip ng masama. Kaya ako lang naman kayo binabawalan na huwag nang magtinda dito. Ay para naman mabili din ang mga paninda kong bawang. Kasi nasisira lang. Hindi naman mabenta eh.
Ganun lang palang gusto mong mangyari eh. Nagbabanta ka pa. Paano kung nervyosa pala ako at inisip ko na aswang ka? Bigla kitang tinaga sa leeg bago mo masaktan ang apo ko. Pasensya na po kayo. Naninindak lang po ako. Kaso, ako ang nasindak kasi ang tapang niyo pa na lola. Talagang matapang ako. Walang manunugis ng aswang na duwag. Sige po. Kung hindi pwede, di kayo na magtina dito. Hahanap na lang ako ng ibang lugar. Sige po, umalis na kayo. Baka hindi ko mapigilan si Lola Angge, tagain niyang leeg niyo. Nang ibaba ni Lola Angge ang kanyang itakay, kaagad na lumayo sa amin ang matandang lalaki. Binalikan niya ang kanyang bayong at saka kinuha iyon, pero bago tuluyang umalis, tumingin siya na masama sa amin ni Lola Angge habang pinagtatawanan siya ng mga tao roon. Nang makaalis na ang matandang lalaki ay umalis na rin kami ni Lola Angge. Madilim na nang makauwi kami sa aming bahay. Nakakapagod ang magtinda ng bawang, kaya matapos kaming kumain ng hapunan, nagpunta na ako sa aking kwarto. Inilagay ko sa ilalim ng aking una ng aking baril. Nagpalit ako ng damit pangbahay. Saka ako nahiga sa papag. Dahil sa pagod ay nakatulog agad ako. Ilang araw ang matuling lumipas, walang linaw ang paghahanap ko kay Belen. At may mga gabi na hindi ako makatulog dahil palagi ay mayroon akong naririnig na kaluskos sa gilid ng kwarto ko na parabang mayroong kumakamot sa bintana. Pero kapag nagigising naman ako, nawawala. Bakit gising ka pa? Malalim na ang gabi. Lola, wala ba kayong nararamdaman? Meron. Kaya nga gising pa rin kami ni Eloisa hanggang ngayon. Pakiramdam ko ay mayroong aswang na naghihintay ng magandang pagkakataon para makapasok sa ating bahay. Naririnig ko nga na parang mayroong matatalim na kuko na kumakamot sa tapat ng bintana ko. Ayan na naman siya, Lola Angge. Kumilos na tayo. Harapin na natin ang walang hiya na yan. Tsak naman akong hindi siya titigil hanggat hindi niya nagagawa ang gusto niya. Kilos na! Madali!
hanap ko. Tingnan mo itong nasa larawan, hindi ba siya yun? Oo, siya nga. Ilang beses na tayong bumalik dito, hindi natin siya nakita. Siguro ay ngayon lang siya lumabas ng bahay. Sige na, lapitan mo na. Sige po, Lola. Dito muna kahit lalapitan ko siya. Belen? Ikaw si Belen, hindi ba? Hindi ako si Belen. Baka nagkakamali ka lang, miss. Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw si Belen. Kailangan mong sumama sa akin. Marami akong gustong itanong sa'yo tungkol sa Maklang Massacre. Kasama mo bang kambal na bata? Hindi ako sasama sa'yo. Tsak naman papatayin mo rin ako. Lahat kayo ay masasama. Diyan ka na. Bumalik ka dito, Belen! Sumama ka sa akin! Hoy! Sandali lang! Kagad ko nga na hinabol si Belen. Tumakbo sa likuran ng isang bahay. Kagad ko siyang sinundan doon pero hindi ko na siya nakita. Hindi ko na alam kung saan siya nagpunta kaya nang bumalik ako kay Lola Angge ay dinala na namin ang bawang kay Miss Luisa. Noon ko lang napansin na maraming mga lalaking bantay sa loob ng kanyang bakuran. Sa loob ng kanyang bahay ay meron din. Napansin ko na lahat ay seryosong nakatingin sa amin. Kaya nang lumabas na sa kanyang kwarto si Miss Luisa, kaagad kong iniabot ang mga plastik ng bawang. Maraming salamat, Emma, Lola Angge. Hetong bayad ko para sa mga bawang na to. Maraming salamat, Miss Luisa. Tutuloy na kami. Mamaya na po kayo umalis. Dito na kayo kumain ng tanghalian. Maraming inilutong pagkain ng katulong. Wag na po, ma'am. Nakakaya naman sa inyo. Sa bahay na lang kami kakain kasi... Kasi natatakot ka kay Hugo? Hi, Emma. Mabait yung si Hugo. Pangit lang yan pero maganda kalooban yan. Naku, Ma'am Luisa, wala naman akong sinabi na gano'n. Naiilang lang naman ako sa kanya kasi seryoso kung makatingin. Hugo, ngumiti ka nga kasi sa kanila kasi natatakot sa'yo. Ngumiti lang ng bahagya sa amin si Hugo. Alam mo ba yung napipilitang ngumiti, Sir Jupiter? O sa mas malinaw na salita ay ngiting aso. Basta lang inilabas ng bahagya ang mga ngipin pero ang mga mata ay seryoso pa din ang tingin. Matapos ay lumabas na siya ng bahay para doon magbantay. Niyaya naman kami ni Luisa sa hapagkainan kung saan nakahain na ang pagkain. Umuusok pa ang ulam at kanin nang alisin ng katulong ang takip niyon. Nanggulat kami ni Lola Angge dahil adobong atay yun kaya kaagad kaming nagkatinginan. Nang umupo na si Luisa ay napilitan na rin kaming umupo sa upuang naroon. Nakita ni Luisa na hindi kami mapalagay ni Lola Angge kaya siya na ang unang kumain. Kumain na kayo. Hindi na yan masarap kapag malamig na. Huwag kayong mag-alala. Atayan ng baboy. Mahilig ako sa adobo. Nilalagyan ko ng maraming bawang at sibuyas tsaka konting kalamansi. Oo nga pala, Lola. Madami ang bawang. Sige po, kumain na tayo. Meron ba kayong asin dito, Miss Luisa? Meron po, Lola Angge. Kuha na lang kayo sa garapo na yon kapag gusto nyo. Meron din diyang kalamansi at sili. Siya nga pala. Ang isa pa na dahilan kaya ko kayo inimbitang kumain ay para na rin hingin ng tulong nyo. Anong tulong naman ang kailangan mo sa amin, Miss Luisa? Kung saan saang lugar kayo nakakarating sa pagtitinda ng bawang. Malaya kayo nakakagalat sa mga baryo. Baka pwede naman natulungan niyo akong hanapin si Belen. Belen? Kilala niyo siya? Hindi. Pero siya rin ang taong hinahanap ko eh. Teka, kaya mo ba siya hinahanap? Dahil sa kaso ng Maklang Massacre? Oo. Kapamilya ko sila. Kapatid ko si Artemio Maklang. Nasa abroad ako nang mangyaring pamamaslang sa kanila. At alam kong si Belen ang susi para malutas ang kaso nila. Teka, bakit mo naman siya hinahanap? Isa akong pulis. Ako may hawak ng kaso ng pamilya mo. Etong larawan ni Belen na ibinigay sa akin. Sinadya ng pagkakataong magkita tayo at sa lugar pang to. Kung ganun ay tama ang impormasyong natanggap ko. Isa sa mga baryong malapit dito makikita si Belen. Kung nandito ka rin, tama ba ako? Oo, Miss Luisa. Kanina nakita ko siyang umaali-aligi dito sa bahay mo. Parang mayroong hinahanap, kaya lang nang lapitan ko siya. Tumakbo siya kaagad. Parang natakot sa akin. Ganun ba? Siguro akong hinahanap niya. Baka may gusto siyang sabihin sa akin. Baka gusto na ni Belen na makipagtulungan kaya siya pumunta rito sa bahay mo, Miss Luisa. Sana lang ay bumalik na siya.
para malutas ng kaso ng aking pamilya at managot ang may kasalanan. Matapos kaming kumain ay nag-usap pa kami ni Miss Luisa ng ilang mga bagay. Madilim na nang makauwi kami ni Lola Angge. Nang makapasok ako sa aking kwarto, matagal akong tumayo sa nakabukas na bintana. Matagal akong naroon habang nag-iisip kung bakit parang takot si Belen na tumakbo palayo sa akin. Lumipas ang mahabang oras, inantok ako, kaya nahiga ako. Nakalimutan ko pala na isara ang bintana ng aking kwarto, kaya nang humihip ang hangin at pumasok sa aking kwarto ay napabalikwas ako. Nang bumangon ako, si Lola Angge ang nakita ko. Hindi mo pala isinara ang bintana ng kwarto mo? Ay sa susunod ay siguraduhin mong nakasara ng mabuti ang bintana. Huwag mong kalilimutang ilak. Alam mo naman ang panahon ngayon. Napagod po kasi ako kanina sa haba ng nilakad natin. Kaya pagkatapos kong mag-isip, naigana agad ako. Bakit pa nandito kayo sa aking kwarto, Lola? May narinig akong malakas na kalabog sa bubungan natin. Hindi ko alam kung bunga lang iyon ng nyog na nahulog o baka naman inaaswang na naman tayo. Hindi naman po ako buntis. Ganon din si Ate Eloisa. Dahil wala naman kami mga nobyo. Wala, naku Lola. Baka naman buntis ka kaya inaaswang tayo. Ilang buwan na yan Sinong ama? Buisit kang bata ka. Paano pa bang mabubuntis ang isang gurang na kagaya ko? Ikaw naman Lola Angge. Binibiro lang naman kita Hindi lang naman buntis ang inaaswang. Pati na rin ang mga taong gustong patayin ng aswang. Tama ka dyan, Emma. May mga aswang tayong napatay at tiyak na ang kalahin ng mga iyon ay magtatanim ng galit sa atin at maghahanap ng pagkakataon para makaganti. Sige po, ako na magsasara ng bintana. Kung hindi naman natin gagawin yon, tayo naman ang papatayin nila. Hindi ako papayag na ganun Hindi pa nga ako nagkakaroon ng nobyo, mamamatay na. Ayoko nga ng ganun. Naku po, isara mo ng madali ang bintana mo, Emma. Dalian mo! Ano pong problema, Lola? Bakit parang natataranta kayo? Ibon lang naman yun na biglang lumipad. Hindi nga ako nagulat kasi alam ko naman dito sa lugar nyo maraming ibon. Lalo na at maraming puno. Hindi yun basta ibong itim, Emma. Alaga yun ng aswang. Tsak na meron na namang aswang sa paligid. Ayoko pa sanang maniwala kay Lola Angge, pero bigla may nawasak na plywood na dingding sa kwarto ko kung saan ako nakasandal. Lumusot doon ang mabalahibong kamay ng aswang. Hinawakan niya ang aking damit bago pa ako makalayo. Pilit niya akong hinahatak palabas ng bahay. Mabilis namang tumakbo palabas ng kwarto ko si Lola Angge. Pagbalik niya, dala na niya ang isang itak. Tinagaan niya ang kamay ng aswang pero bago yun matamaan ay binitiwan niya ako kaya nakalayo ako sa dingding. Kinuha ko agad ang baril sa ilalim ng aking unan at ilang ulit ko siyang pinaputukan. Naramdaman kong tumakbo palayo ang aswang. Nasa paligid pa ang aswang. Hindi siya aalis hanggat hindi niya nagagawa ang gusto niya. Hindi kayang matandang nakaaway natin sa kabilang baryo ang aswang na yon? Kaya sinisiguro niya sa akin kung tayo bang nakapatay ng mga aswang sa talahiban? Itinanggi ko na nga pero hindi siguro siya naniwala. Manguwalang hiya na yon. Sana pala ay tinuluyan ko ng pinutol ang kanyang leeg. Halika, Emma. Labasin natin ang walang hiya na yon. Huwag tayong papasindak sa mga kagaya niya. Sige Lola Angge, nakanda akong tulungan ka para hulihin ang aswang na yon. Eto na pala si Eloisa. Hawak na rin niya ang armas na buntot paagi sa panunugis ng aswang. Tayo na. Hanapin na natin sa paligid nitong bahay ang aswang. Nang lumabas nga kami ng bahay, may dala kaming flashlight para hanapin ang aswang. Dahil sa ginagawa namin ay nabulabog na rin ang mga kapitbahay kaya tumulong na rin sila sa paghahanap sa aswang hanggang sa makita nga namin ang aswang sa ibabaw ng puno ng nyog. Nabulabog ang aswang kaya tumalon ito sa kabilang puno tapos ay lumipat sa buong bubungan ng isang bahay bago tumalon sa lupa at tumakbo palayo. Hinabol namin siya pero tumakbo siya papunta sa kakahuyan at naglaho sa dilim kaya umuwi na ang mga tao.
Pero kinabukasan lang mayroon bangkay na natagpuan sa kakahuyan kaya ang lahat ay nagpunta roon. Bilang pulis, kaagad akong nag-imbestiga. Nalaman kong hindi yun kilala nila Lola Angge. Lola, kung hindi siya taga rito, ibig sabihin, baka napadaan lang siya dito kagabi. At siyang nakita ng aswang na sumalakay sa atin. Nabigo siya sa atin kasi lumaban tayo. At ang lalaking ito ang nakasalubong niya at ginawa niyang hapunan. Napakamalas naman yan, ano? Oh, teka. Kanina pa ako nagsasalita, hindi mo naman ako pinapakinggan eh. Lola, tingnan niyo kung sino yung dumarating. Hindi ba't si Ruben yun at ang mga magulang niya? Tingnan niyo, parang magaling na siya. Emma? Ikaw si Emma, di ba? Oh, oo, ako nga. Natatandaan mo pa ba ako? Oo naman. Bago ako pumasok ng ospital, nagkakilala tayo. Tingnan mo ako ngayon, Emma. Magaling na ako. Mabuti naman kung ganun. Natutuwa ako para sa'yo. Emma, pwede ba akong pumunta sa inyo mamaya? Gusto ko lang makipagkwentuhan kung ayos lang sa'yo. Oo, pwede naman. Basta wag lang masyadong gabi ha, kasi tingnan mo tong bangkay ng lalaki. Tsaka kung pinatay siya ng aswang sa dami ng mga sugat niya sa buong katawan. Oo nga. Tsak na aswang pumatay sa kanya. O sige, mauna na kami. Napagod na kasi si Naitay sa pagbabantay sa akin. Kailangan na muna nilang magpahinga. Nang makaalis na si Ruben ay niyaya ko na rin si Lola Angge na umuwi dahil magtitinda pa kami. Kakaunti na lang ang bawang na itinitinda namin. Yun na lang ang nalalabi sa mga inuman namin. Nakita ko si Lola Angge na kinuha ang isang balot ng bawang. Binalatan ng lahat ng iyon at isinama sa kumukulong langis na niluluto niya. Nakita ko na nilagyan din niya yon ng asin hanggang sa kumulo yon ng husto at matunaw ang mga yon kasama ng langis. Matapos ang pagluluto ni Lola Angge, isinalin niya ang langis sa isang bote matapos na palamagin yon at ang natira, inilagay sa isang malalim na pinggan. Tapos ay nilapitan niya ako. Ilabas mo ang baril mo, Apo! Ilagay mo sa langis ang mga bala mo para sino mang aswang natatamaan yan ay hindi makakaligtas. Sige Lola, maganda nga yan. Itong mga nakaraang araw ay dumadami ng mga aswang na nakakaharap natin. Parang nauubos ang panahon ko sa mga yon. Kailangan kong makita si Belen at madala siya sa presinto namin. Hindi natin maiiwasang harapin ang mga aswang, Emma. Dahil sa paghahanap mo kay Belen, ay nakapatay tayo ng aswang at iyon ang dahilan kaya gusto nilang gumante. Sige Lola, ngayon ay 2 kaso ng lulutasin ko. Ang kaso ni Belen at ang kaso ng mga aswang sa pamamagitan ng mga bala na to. Ikaw pala Ruben, tuloy ka. Magandang gabi, Emma. Narito lang ako para magpasalamat ulit sa lahat ng mga ginawa mo sa akin. Ngayong magaling na ako, nangangako ako sa iyo na hindi kita pababayaan. Palagi kitang aalagaan at ipagtatanggol kahit kanino. Maraming salamat Ruben. Tama nga ako. Kapag gumaling ka ay isa kang mabait na tao. Gumaganti na lang ako ng utang na loob ko sa iyo, Emma. Naging mabuti ka sa akin, kaya mas magiging mabuti ako sa iyo. Nang makaalis na si Ruben, lumapit sa akin si Lola Angge. Matapos na hanguin ko ang mga bala sa pinggan ay muli kong inilagay sa magazine ng aking baril. Nang sumunod na araw, kaunti na lang ang paninda namin ni Lola Angge pero dahil malayo na ang aming pupuntahan, sa pagkakataong ito ay sumakay na kami ng tricycle dahil medyo malayo na ang baryo na aming pupuntahan. Hindi ko inaasahan na sa baryong binayo namin para magtinda ng araw na yon ay muli naming makikita ang matandang lalaki na minsan na naming nakaaway sa baryo Mina Luisa. Hanggang dito ba naman sa aking lugar? Ay dumayo pa kayo para magbenta ng bawang. Ano naman ang masama kung magbenta kami dito? Hindi mo naman pag-aari ang lugar na ito, di ba? Sino ka ba? Goryo is my name. Pero yung iba kung tawagin ako ay George. May pa George ka pang nalalaman. Magagandang lalaki ang may pangalan na ganon. Ha? Mga tisoy.
Hindi katulad na sunog. Halika na nga, Emma. Magtinda na tayo. Wala nang bibili sa inyo ng bawang dito. Sa totoo lang ay sobra-sobra na ang bawang na inani ko. Yung mga biyahero ay natatakot na pumunta dito para bumili dahil natatakot silang gawin sa daan. Balita kasi dito sa ating baryo ay dumarami na ang mga aswang na gumagala. Totoo naman pong sinabi ng mga biyahero. Hindi ba kayo isa sa kanila? Ibig kong sabihin ay isa rin kayong aswang? Busit kang bata ka. Huwag ka magsalita na ganyan. Hindi ako aswang, ha? Wala namang aswang na aamin na siya ay aswang. Pero binabalaan kita. Tigilan mo na kami ng apo ko. Meron kaming mas mahalagang kailangang gawin. Titigan mo nga akong mabuti. Tingnan mo nga ang mga mata ko. Kung baliktad ka sa balintataw ko, sigurado aswang ako. Ayan. Nakikita niyo ba ang sarili niyo, ha? At saka, tingnan mo nga itong mga bawang na nakalatag dito para ibilad ko sa araw. Ganito ba ang aswang, ha? Lola Angge? Ang mga aswang ngayon, magaling nang magkunwari. Marunong na rin silang magtago ng tunay nilang pagkatao. Mahirap nang mahulaan kung normal na tao lang ba o aswang. Kailangan pa silang mahuli sa akto na nasaan yung halimaw para hindi na makatanggi. Wala na ako magagawa kung ayaw niyong maniwala. Pero tinitiyak ko sa inyo na mali ang paratang niyo sa akin. Pasensya na kung nagkamali ako nung una dati pagkikita. Pinag-isipan niyo tuloy ako ng masama. Ganun naman pala di pabayaan niyo na kami magtinda dito ng bawang. Malalaman natin kung wala kang bibili. Sige na nga. Maglako na kayo. Tingnan natin kung may bibili pa sa inyo. Sinasabi ko na nga na lahat dito ay nakabili na sa akin. Pero kung mapilit kayo, di magtinda kayo. Iniwanan na namin si Manggorio. Nagsimula na kami ni Lola Angge na mag-ikot sa kanilang lugar pero kakaiba ang lugar ni Manggorio. Madalang ang nakikita naming tao na nasa labas ng bahay. Karamihan din ng mga bahay ay sarado ang mga bintana at pintuan. Pero nagpatuloy pa rin kami ni Lola Angge sa pag-iikot sa baryo. Nang malapit na kaming makarating sa dulo ng baryo, wala na kaming nakita kahit isang tao o bata sa labas ng bahay. Natigilan kami sa paglalakad nang makarinig kami ng malakas na angin mula sa aming likuran. Nang lumingon kami ay nakita namin isang malaking aso na mayroong sungay ang lumabas. Sa unahan naman namin lumabas ang isa pa at sa likuran ng isang bahay ay nakita ko na meron pa ring isang aswang.
na huwag na magtatangka ng mambiktima sa lugar na ito. Salamat po, Mang Goryo. Pasensya ka na sa mga nakaraan nating pagkikita. Hindi naging maganda. Pero sa nangyari ngayon, alam ko na mabuti kayong tao. Oo nga naman, Manggorio. Oy, simula ngayon, magkaibigan na tayo. Ay, oo, Lolo Angge. Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo na ako ang Kapitan Del Barrio dito. Ho? Kung mayroon akong maitutulong sa inyo, ay sabihin nyo lang. Kapitan Goryo, Ah, meron akong tao na hinahanap baka kilala nyo. Baka dito siya nakatira. Eto pong larawan niya. Belen ang kanyang pangalan. papatingin ka. Eto po. Teka. Taga rito nga ang babaeng ito. Talaga po? Pero hindi bilin ang kanyang pangalan, Ha? kundi Monica. Monica bang sinabi nyo? Baka po nagkakamali lang po kayo. Hindi ako maaari magkamali, Eva. Iyan si Monica. Dito nga sila nakatira. Kailan lang siya umuwi dito na may kasama mga lalaki at 2 bata na magkamuka. Ay, teka. Noong nakita ko nga sila, parang natatakot siya doon sa lalaki. Tama po. Kambal ang mga batang yun. Teka, Kapitan. Yung mga lalaki, kilala nyo ba? Hindi Mukhang matatapang ang mga yon. Minsan nga napadaan ako doon at nagalok ng bawang. Tiningnan lang noong lalaki si Monica at kaagad naman siyang pumasok ng bahay. Sa palagay ko po, may malaking kinalaman ng mga lalaki yun sa kaso ni Belen. Ni Monica pala. Pwede niyo po ba kaming samahan doon? Magmasid lang tayo. Kapag kumpirmado na, saka na lang tayo tumawag ng backup para mahuli mga kriminal na yon. Ay sige, malapit ang bahay niya sa lugar kung saan nyo nakalaban ang mga aswang na yon. Hoy, tayo na para makita mo ang lugar. Sinamahan nga kami ni Kapitan Goryo sa bahay ni Belen na mas kilala sa lugar nila na Monica. Nang makarating kami doon, matagal kaming nagmasid sa paligid. Nakita naming nakabukas ang tarangkahan ng kanilang bakuran. Napansin din namin na nakabukas na rin ang pintuan at mga bintana ng bahay. Wala na rin kaming nakita kahit isang tao roon. Nagmamadali kaming pumasok sa bakuran. Nang pasukin namin ang bahay, nalaman naming wala ng tao doon. Naggalat ang mga gamit sa loob, pati ang mga damit ng bata. Nakakalat din. Nakaalis na sila. Mukhang alam na nilang hinahanap natin sila. Lola, kailangan nating makipagkita kay Miss Luisa. Emma, kung talagang kriminal ang mga taong kasama ni Monica, delikado ang mga yon. Kaya kung kailangan mo ng tulong ko, ay nakahanda ako para mahuli ang masasamang loob na yon. Kapitan Goryo, kung hindi ako nagkakamali, ang mga lalaking kasama niya ay mga kidnappers. Sila din ang tsak na may kinalaban sa pagpaslang sa pamilya ng Maklang. Bakit hindi pa siya isinamang pinatay ng mga iyon ng gabing patayin ang pamilya? Tinangay pa siya at ang mga bata. Yun ang malaking tanong, Lola. Kaya kahit sa anong paraan, kailangan ko siyang makuha para malutas ang kaso. Sige Emma, gawin niyo na ang dapat niyo gawin. Ako naman ay mag-report sa estasyon ng pulisya para malaman nila na ang mga suspect sa kaso ay nandito lang nagpupugad sa aming baryo. Bago kami umuwi ni Lola Angge ay dumaan kami sa bahay ni Miss Luisa para sana kausapin siya. Pero sina Hugo at ang ibang mga lalaki lang ang naroroon. Ayon sa kanila, umalis ang amo nila. Gagabihin pa daw bago makauwi at hindi rin sa kanila ibinigay ang susi ng bahay kaya hindi sila makapasok. Kaya umuwi na lang kami ni Lola Angge, pero bago ako pumasok sa bahay, mayroon akong napansin na lalaking sumusunod sa amin, kaya nang matanaw ko siya at lalapitan para sana kausapin, bigla ayong tumakbo kaya hinabol ko. Nagdududa ako sa mga kilos niya pero mabilis siyang nakalayo sa akin. Hindi ko naman nalaman kung saan siya nagpunta. Doon ko muling nakita si Ruben. Emma, bakit ka tumatakbo? Meron bang problema? May napansin ka bang lalaki na tumakbo dito? Nakita ko kasing sinusundan niya kami ni Lola Angge. Paduda-dudang mga kilos niya. Ang lalapitan ko sana para kausapin, biglang tumakbo. Mukhang hindi nga yun maganda.
Baka meron siyang binabalak na masama. Kaya nga lang ay nakita mo na siya kaagad. Pero wag ka mag-alala, Emma. Nandito lang ako para palagi kang bantayan. Salamat, Ruben. Kamusta ka nga pala? Ayos na bang pakiramdam mo? Maayos na ako, Emma. Kontrolado ko ng katawan ko. Anong kontroladong sinasabi mo? Ha? Ang ibig kong sabihin nakontrol na ng gamot ang kamandag sa aking katawan. Kaya magaling na ako. Mabuti naman kung ganun. Sige, uuwi na ako. Emma, gusto kita. Ano? Pwede ba kitang ligawan? Kasi sa totoo lang, mula sa una nating pagkikita, hindi ko na napigilan ng sarili ko na humanga sa kagandahan mo. Ikaw ang dahilan ng aking pagbabago. Kaya pinilit kong maging maayos. At alam ko napansin mo yun. Oo. Napansin din yun ni Lola Anggi. Kaya ako lang daw ang pinapakinggan mo nung may sakit ka pa. Pabayaan mo akong mahalin at talagaan ka. Pwede ba yun, Emma? Oo naman. Binata ka naman at dalaga ako pero wag nating madaliin ang lahat. Mas maganda kung magkakilala muna tayong mabuti. Salamat, Emma. Halika na. Ihatin na kita sa inyo. Inihatid ako ni Ruben sa aming bahay. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin ng pagkakataong yun. Napakalakas ng kabog ng aking dibdib. Parang natataranta ang aking isipan sa tuwing may itatanong sa akin si Ruben. Hindi ko tiyak kung anong klaseng pakiramdam yun pero iisa lang ang alam ko. Masaya ako kapag kasama siya at nag-uusap kami. Kaya nang makapasok na ako ng bahay at maisara ko na ang pintuan, sumandal ako doon. Kinikilig ako habang nakatingin sa kisame na waring nangangarap. Di ko tuloy namamalayan na nakatingin na pala sa akin sina Lola Angge at Ate Eloisa. Aba, parang nagkakasundo na kay ni Ruben ah. Napansin ko na kumukuti-kutitap ang mga mata mo. Naku Lola Anggi. Ate Eloisa, nandyan pala kayo. Kanina niyo pa pala ako pinapanood. Oo naman, kanina pa. Isa tingin ko ay nahuhulog na rin ang loob mo sa kanya. Sandali lang Lola, parang may tao sa bubungan natin. Mabibigat ang mga yabag niya. Tingnan niyo. Nayuyuping bawat apakan niya. Umanda kayong dalawa. Ang alulong ng aso na yon ay nangangahulugang nakakakita sila ng nakakatakot na nilalang. Nang makarinig ako ng mga boses sa labas ng aming bahay, kaagad akong lumapit sa bintana at sumilip sa siwang yun.
Ligtas ka na. Napatay ko na ang aswang na nanakit sa'yo. Teka, may mga sugat ka, Emma. Ikaw din, Ruben. Nasugatan ka. Mababaw lang sugat ko. Yung braso mong patuloy ang pagdurugo. Hayaan na si Lola Angge. Emma, Ruben, pareho kayong nasugatan ng aswang na yan. Mabuti na lang at napatay niyo siya. Oo nga, Lola. Mabangis at malakas ang aswang na to. Kaya lang, hindi ko na nakita yung isang aswang na tumulong sa akin. Sana kaya yun nagpunta? Natural. Tumakas din iyon kasi dumating na mga kapitbahay natin. Tandaan mo, Emma, mahirap magtiwala sa isang aswang. Ay, mabuti na lang at nandito si Ruben na tumulong sa'yo. Teka, Lola Angge. Hindi ba't ito si Hugo? Yung tauhan ni Miss Luisa? Oo nga. Ang buwisit na pangit na lalaking ito. Kaya pala sa unang tingin ko pa lang, ay parang hindi na siya pagkakatiwalaan. Isa pala siyang aswang. Ibig sabihin kung aswang si Hugo, malamang aswang din si Miss Luisa. Pero paano mangyayari yun? Kumakain siya ng pagkain na maraming bawang. Ang bahay din niya ay puro bawang. Kailangan nating pumunta sa bahay ni Miss Luisa ngayon. Kung totoo man na aswang siya, ay kailangan natin ng maraming kasama. Handa ba kayong sumama sa amin mga kasama? Para wakasan ang kasama ng mga salo! Sumang-ayon naman ang mga taong baryo sa sinabi ni Lola Angge. Kaya matapos niyang lagyan ng langis ang sugat ko at ibinalot ng malinis na tela ay nagpunta na kami sa bahay ni Miss Luisa. Nabulabog pa ang mga tao sa kanilang lugar nang dumating kami. Nang kausapin ni Lola Angge ang mga kakilala niya doon ay kaagad na sumama ang mga yon. Kagaya ng gusto naming kailangang maubos ang mga salot. Kaya noon din ay sinalakay namin ang bakuran ni Miss Luisa. Doon sinalubong kami ng 5 mga aswang kiwig. Mayroong nag-anyong aso at ang iba naman ay anyong baboy ramo na kagaya ng ewok. Ang pagkakaiba lang ay may sungay pa ang mga ito bukod sa sungay na nasa magkabilang tinig. Nang makita ng mga tao ang mga aswang lalong naging desperado ang lahat na tapusin ang mga yon. Pinaligiran ang buong bakuran. Tama. Bawang. Emma, Lola Angge, mabutit dumating na kayo. Tulungan niyo po ako. Tapos ng pagkukunwari mo, Miss Luisa. Alam na namin na ikaw at ang mga tauhan mo ay mga aswang. Patay na silang lahat. Kasama na rin si Hugo. Anong klase kang aswang, ha? Bakit hindi ka takot sa bawang? Nagkakamali ka, Emma. Hindi ako aswang. Maniwala ka sa akin. Tumingin ka sa paligid ng kwarto ko. Tingnan mo mga bawang sa katawan ko. Ganito ba ang aswang? Kung ganon, ipaliwanag mo ang lahat na nangyaring ito. Pati na rin ang mga tauhan mong pinamumunuan ni Hugo na sumalakay sa aming bahay at pinagtangkang kaming patayin.
Isang aso na malaki at may sungay ang nakakagat kay Hugo. Hindi namin alam aswang pala yun. Ilang araw at gabi nagwala si Hugo na parang nawawala sa sarili. Tapos naging aswang siya. Kinagat niya ang kanyang mga kasamang bantay pero ako nakatakbo dito. Nagkulong ako dito para di nila mapasok kasi maraming bawang dito. Ang galing mo namang gumawa ng kwento. Sa akala mo ba maniniwala kami sa mga sinasabi mo? Bistado ka na, humihirit ka pa. Maniwala kayo! Naging bilanggo ako sa sarili kong kwarto ng 2 araw at 2 gabi na ngayon. Hindi ako makalabas dahil may aswang na nandyan sa salas. Kaya nang marinig ko may mga taong sumalakay dito, sumigaw na ako tumingi ng tulong. Naniniwala na ako sa iyo, Miss Luisa. Hindi ka nga aswang. Isang patunay ang napakaraming asin na nakakalat dito sa semento at sa paligid ng iyong higaan para proteksyon laban sa mga aswang. Bukod po dyan, meron akong buntot pagi dito na binili kay Manggorio. Nagtinda kasi siya dito ng bawang noong nakaraang linggo. Sabi ko, may nagdadala ng bawang dito kaya kung pwede yung buntot pagi na lang ang bibilhin ko. Nang ipakita ni Miss Luisa ang buntot pagi, naniwala na ako na normal na tao siya dahil ang sabi ni Lola Angge, walang sinamang aswang ang makakatagal hawakan ang buntot pagi, kaya niyakap ko na lang si Miss Luisa at ramdam ko ang matinding takot niya. Nang lumabas kami ng kwarto, napansin kong wala roon si Ruben. Kaya pala ay nasa labas siya ng bahay kasama ang iba pang mga taong baryo. Isinama na namin si Luisa nang bumalik kami sa aming bahay, pero napansin ko si Ruben na parang lumalayo sa amin ni Luisa. Habang naglalakad kami, minsan ay nauuna siya at minsan naman ay nasa ulihan. Hindi siya masyadong dumidikit sa amin, para bang alanganin siyang dumikit sa amin, kaya nang hindi ako makatiis, lumapit na ako kay Lola Angge. Emma, nasa daan tayo ng paglalakbay pa uwi sa ating lugar. Madilim ang paligid, kaya natural lang na maging alerto si Ruben. Ganyan talaga ang mga lalaki. Hindi lang naman siya ang ganon. Tingnan mo si Kanor. Hindi ba't ganon din ang ginagawa? Opo, Lola. Pero bilang isang manunugis, wala ba kayong nararamdaman kay Ruben? Meron. Pero siguro ay bunga lang iyon ng kamandag ng aso na nasa katawan pa rin niya. Gumaling nga siya pero ang kamandag ay nananatiling nakahalo na sa dugo niya at matatagalan bago pa iyon maalis. Ganun po pala yun. Kaya pala minsan ay nakikita kong masyado rin siyang alerto. Panay ang lingon sa magkabilang direksyon na parang laging nakahanda sa pakikipag-away. Ganon din ang napansin ko kay Hugo. Na makagat siya ng aso na isa palang aswang. Tapos tumitingala na siya sa langit at pinagmamasdan ang buwan. Hanggang isang gabing nagwala siya. Doon na niya kinagat ang kanyang mga kasamahan. Ay, ano ba tong iniisip ko? Nag-iisip ako ng masama sa taong tumutulong sa akin. Ako naman. Malapit na tayo sa atin. Sa wakas ay makakapagpahinga na tayo. Nang makarating na nga kami sa aming bahay, pumasok na sa loob sina Lola Angge at Miss Luisa kasama si Ate Eloisa. Nag-uwian na rin ng mga tao. Si Ruben na lang ang naiwan. Alam ko na gusto niya akong kausapin, kaya kaagad akong lumapit sa kanya. Nakita ko ang maamo pero malungkot niyang mukha nang makalapit na ako sa kanya. Kita ko rin na panay ang buntong hininga niya, tapos ay para siyang natataranta at hindi alam kung paano sisimulan. May sasabihin sana ako sa iyo eh. Alam kong naguguluhan ka pero hindi rin naman ako matatahimik kung hindi ko masasabi sa iyo na... Emma! Ruben! Malalim na ang gabi. Hindi pa ba kayo napapagod? Bukas na kayo mag-usap. Magpahinga na kayo. Sige, Ruben. Bukas na lang. Tinatawag na ako ni Lola Angge. Emma, kasi ganito yun. Bukas na lang, Ruben, ha? Pagod na rin ako. Magpahinga ka na rin. Salamat sa lahat ng tulong mo. Sige, Emma. Magpahinga na tayo. Bukas ko na lang gagawin yung nasira yung pintuan at bintana. Nang pumasok na ako sa aming bahay, umalis na rin si Ruben. Sa kwarto ko na natulog si Miss Luisa. Dahil sa pagod, madali kaming nakatulog. Kinabukasan, tirik na ang araw nang kami ay magising. At kagaya ng nakaugalian ko, pagkagising, baril ko kaagad ang hinahanap ko.
Isinuksok ko sa aking likuran. Napangiti na lang ako dahil sa sobrang pagod kagabi ay hindi na pala ako nakapagpalit ng damit. Nang lumabas kami ng kwarto, nakaluto na ng tanghalian si Ate Eloisa kaya sabay na kaming kumain ni Miss Luisa. Tulog pa si Lola Angge kaya hindi na namin siya ginising. Habang kumakain kami ni Miss Luisa, muli naming napag-usapan ang tungkol sa nangyaring massacre sa pamilya ng kapatid niya. Hindi pa kami natatapos kumain. Narinig naming may kausap sa labas ng gaming bahay si Ate Eloisa. Kaya lumabas kami at nakita naming yun ay si Kapitan Goryo. Nakita na namin si Monica at ang mga lalaking kasama niya. Doon lang pala sila nagtatago sa abandonadong bahay, malapit sa paanan ng bundok. Si Belen po yun? Si Belen o si Monica, iisa lang yon. Punta na natin sila at baka makatakas pa. Oo nga, Emma, tayo na. Sumama ka na rin, Eloisa. Sige, umalis na tayo. Huwag niyo nang gisingin si Lola. Hindi na ito tungkol sa mga aswang. Mga kidnappers nang makakalaban natin. Kaya delikado kung kasama pa siya. Wala na tayong panahon. Kapag nakaramdam ang mga yon na nalaman na natin ang pinagtataguan nila, ay tatakas na naman ang mga yon. Baka sa susunod ay hindi na natin sila makita pa. Ate Eloisa, pumunta ka kina Ruben. Sabihin mong sumunod sa paanan ng bundok. Magsama ng mga taong baryo. Nagawa ko na yan, Emma. Susunod na sila sa atin. Mauna na tayo. At baka makatakas pa ang mga walang iyang yon. Kaagad kaming sumama kay Kapitan Goryo. Nakarating kami sa paanan ng bundok. Nang makita nga namin ang isang abandonadong bahay, maingat kaming nagmasid. Nakita namin na mayroong mga lalaki sa labas ng bahay kaya kaagad akong bumunot ng baril. Habang nakatago kami sa likuran ng puno, nakita kong bumunot na rin ng baril si Kapitan Goryo kaya binalingan ko si Ate Luisa. Ate Eloisa, bumalik ka na sa atin. Humingi ka ng tulong kina Ruben. Baka mali ang lugar na kanilang mapuntahan. Ipaalam mo na nandito kami. Walang aalis dito. Akin na yung baril mo. Kung hindi ay pasasabugin ko yung ulo mo. Kapitan Goryo, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ako tinututukan ng baril? Ate Eloisa, ibalik mong baril ko! Kapitan Goryo, isa ka rin ba sa kanila? Pati ikaw, Ate Eloisa? Magagawa mo akong ipagkanulo sa mga masasamang loob na ito? Tama kayo. Isa nga kami sa kanila. Puro sakit ng ulo ang ibinigay niyo sa amin. Ngayon, wala na kayong kawala. Sige, lakad na! Wala na kaming nagawa ni Miss Luisa kung hindi ang sumunod sa mga utos ni na Kapitan Goryo at Ate Eloisa.
Nagpapatawa ka ba? Ako ang batas! Ano ang batas? Alam mo bang ang mga maklang ang una kong biktima? Sila ang nagturo sa akin para maging asal hayop. Noon puro karni ng hayop na galing sa refrigerator ang kinakain ko. Pero na Roon, muli kaming inilabas ng bahay. Pinaluhod kami roon. Nang itutok sa amin ni Kapitan Goryo ang kanyang baril, humawak ng mahigpit sa akin si Miss Luisa. Ramdam ko ang takot niya. Nakaramdam din ako ng takot sa kamatayan pero hindi ako papayag na mamatay nang hindi lumalaban. Tinabig ko ang kamay ni Kapitan Goryo kaya nang pumutok ang baril na hawak na ay ang kasama niyang tinamaan sa ulo. Nagulat ang lahat sa ginawa ko, lalo na nang tadyakan ko si Kapitan Goryo. Nang tumumba siya, hawak pa rin niya ang kanyang baril kaya nagmamadali kong dinamba ang baril na nabitiwan ng babaeng aswang. Yun ang ginamit ko para barilin sa magkabilang kamay si Kapitan Goryo. Naparalisa siya at hindi na magawang igalaw ang mga kamay. Ang ikatlong tama niya ay sa dibdib na. Emma, patawad. Miss Luisa, kunin mo ng baril na nabitawan ni Kapitan Goryo. Ipagtanggol mong sarili mo. sige, tayo na. Lumaban na tayo para mabuhay. Tumakbo tayo sa magkaibang direksyon para mahati rin na kanilang atensyon. Patayin niyo ang mga hangal na yan. Huwag silang hayaang makatakas. Emma! Nandito na ako! Mga hangal kayo! Papatayin ko kayong lahat! Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyo sa babaeng mahal ko! Ruben, isa kang... Mamaya na ako magpapaliwanag. Tapusin na muna natin ang mga to! Ah! Ako ang harapin niyo! Sinalubong ni Ruben ang mga aswang na palapit sa akin. Nakipaglaban siya ng pangil sa pangil, lakas sa lakas. Kaya naman binalikan ko sa
Ruben, isa ka rin pala sa kanila. Oo, Emma. Ito yung bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Nung nakarang gabi, ang babae niyang pala ang aso na kumagat sa akin. Dahil iisa lang ang sungay niya. Hindi ako naging aswang kagad dahil sa gamot na itinurok sa akin sa ospital. Hindi ko rin agad nakontrol ang sarili ko. Ikaw pa ng aswang na ilang ulit tumulong sa akin para iligtas ako. Ngayong alam mo na. Alam ko na magbabago ang pagtingin mo sa akin. Huwag ka mag-alala. Tanggap ko naman. Alis na ako. At sana walang makalam nito. Paalam. Ruben, sandali! Huwag kang umalis! Tuluyan nang umalis si Ruben. Nang makita ko na malaki na ang sunog ng bahay, kaagad kong hinanap ang kambal, pero hindi ko na yon nakita. Hindi ko alam kung saan itinago ni Belen. Nang makalabas ako ng bahay ay tuluyan na yung nagliyab at natupok, kaya naisip ko na tiyak kasama na ni Belen na nasunog ang kanyang mga anak. Noon naman dumating sina Lola Angge. Nakasalubong pala nila si Miss Luisa. May kasama na silang mga taong baryo. Ayon kay Lola Angge ay si Ruben ang nagsabi sa kanila na nandito ako. Nasaan na si Ruben? Sabi niya ay mauuna sa dito para tulungan kayo. Hindi ba kayo nagkita? Lola Angge, nakulong sa nasusunog na bahay si Ruben. Hindi ko alam kung nakaligtas siya. Ay, Diyos ko. Kawawa naman ang batang yon. Salamat, Emma. Sarento Emma pala. Ngayon, nalugtas ng kaso ng aking pamilya. Matapos ang pangyayaring yun, kasama ko na si Miss Luisa nang pumunta kami sa istasyon ng pulisya para magbigay linaw sa nangyari. Case closed na, kaya bumalik ako sa normal na buhay. Balik na ako sa trabaho bilang kaswal na pulis na naka-uniforme araw-araw, hanggang isang gabing pag-uwi ko ay nakita kong nasa harapan ng aming bahay si Ruben. Siyempre nagulat ako at muling lumakas ang tibok ng aking puso. Emma, gusto ko lang ipaalam sa iyo na nagpapagamot na ako sa isang magaling na albularyo. Mahaba daw ang proseso ng gamutan. Masakit sa katawan pero kakayanin ko. Basta maging normal lang ako para makasama ka. Sige, Ruben. Maghihintay ako. Kasi, mahal din kita. Ngumiti lang si Ruben tapos niyakap ako. Halos 6 na buwan bago kami muling nagkita. Magaling na siya, kaya ang naunsamin naming pagmamahalan ay nagkaroon ng katuparan. At yan po ang aking karanasang hindi makakalimutan, Sir Jupiter. More power po and God bless. Nagpapasalamat, Emma.